Super typhoon na si X Julian na nasa international name na ulit, Triton, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility kaninang umaga. Water vapor na dala ni dating bagyong Julian unti-unting nagdidiminis. Ano ang dahilan? Papaliwanag natin. Hilagang kanluran ng Luzon, patuloy pa rin na makakaranas ng at least cyclone signal number 1 hanggang sa isla ng Batanes at Mabuyan Island. Nalalabi sa Central at Northern Luzon na natili pa rin pasok sa tropical cyclone wind signal number 1. Asahan pa rin ang mga ilang moderate to heavy rain showers ang mararamdaman mga taga Ilocos Norte hanggang La Union area. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa unang araw ng Oktubre, October 1, 2024. Ang oras sa ating Brospen Umaga ay alas 10:34 na ng umaga. Improved weather condition na po sa most of central dito sa bahagi ng bandang Tarlac pababa na ng Metro Manila at most of moderate and fairly weather po ang umiiral na po sa buong Southern Luzon. At mas fair weather naman ang mararamdaman sa buong Visayas at Mindanao. At asahan po na klaro ang hipapawid at mga ilan lamang ng mga forecasted isolated rain showers ang iiral. So makikita natin sa ating Doppler radar imagery, halos konti na lamang ang water vapor na nadidetect dito sa bahagi po ng bandang katimugang parte ng Zambales, sa Bataan, Angeles, Pampanga, papasok na yan ng Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon. Di gaya sa extreme ng Luzon, pero sa may bandang kanluran na lamang ng extreme ng Luzon, gaya ng Lawag, Ilocos Norte, at Ilocos na lamang ang mas nakakaramdam pa ng ilang bugso ng hangin at may mga moderate and heavy rain showers pa rin. Base na rin sa ating lightning detection system na detect na aking aparato as of 10:35 AM, nasa at least 42 lightning strikes na lamang. Kalimitan dito sa may magandang hilagang kanluran ang nadedetect na lamang ng mga ilang lightning strikes, kabilang nasa bahagi ng Pangasinan. So ingat pa rin po sa mga kababayan natin. Expected na nag-suspend pa rin sila ng mga klase, lalo na sa kadulod-duluhan na ito ng Ilocos Norte. Yan, sa may bandang Lawag at Pagudpud ngayong araw. Sa ating current conditions, overcast and gloomy, so medyo windy pa rin tayo. Well, epekto yan ng outer circulation band ni X Julian. Papaliwanag natin bakit X Julian na siya, which is isusunod na yan ni Pag-asa sa kanilang official website. Pero papaliwanag natin kung bakit. At haze pa rin tayo, so medyo few clouds pa rin ang umiiral. Well, normal po yan kapag kami malapit pa rin na bagyo sa ating bansa. Medyo nagiging makulimlim pa rin tayo. Pero katamtaman at normal na ang ating lagay ng panahon halos. Especially dito sa Metro Manila at pababa na po yan ng bansa. At makikita na rin ang epekto nito at unti-unti na rin nag-improve weather condition na rin sa may bandang Central Luzon dahil halos palayo na ng husto ang direksyon nitong si dating bagyong Julian. Nakasalukuyang bagyong Julian pa rin kay Pag-asa. Sa lowest temperature nating naitala kaninang 6:43 AM, nakapagtala kami sa Caloocan. Base sa aking weather station ay nasa 25.2 degrees Celsius. Kahapon, nasa 31.5 degrees Celsius lamang. Ang pinakamataas na air temperature na namin, kahapon ito ng hapon at 1:18 PM. Meaning, medyo mataas lamang ang aming heat index na nasa 42.2 degrees Celsius ang aming init pandama since kahapon. Pero kung titingnan naman natin sa P16 in past 24 hours, ang Katpalugan ang nangunguna na may napakamainit na temperatura na nasa 35.8 degrees Celsius. Sa lowest temperature sa Baguio City ay mas malamig ang kanilang naging temperatura. Well, epekto na rin sa patuloy na pag-ulan sa kanila kahapon na 16.8 mm na pinaka-lowest temperature na. Pagdating naman sa Inulan, nangunguna ang Calayan. Diyan sa may bandang Cagayan pa rin na nasa 279 mm ang total rainfall. At least habang lumalayo, nitong si Julian, mula kahapon ay bumababa na rin ang accumulated water vapor nila. Dahil kahapon nangunguna ang Lawag, Ilocos Norte na humigit sa 500 mm ang naging total rainfall sa kanila. Well, dahil nandiyan pa rin yung outer rain band na dala ni Julian at nakaranas sila ng mga pagbaha.
Pero dahil mataas ang altitude ng kanilang lupain, saglitan lamang na mataas ang baha sa kanila. Bababa rin kaagad yan. Yun ang advantage sila. Hindi kagaya sa atin sa Metro Manila na mas mababa o low-lying areas po tayo. So, yun lamang ang kaibahan. Sa inyo lang naman, sa amin sa Caloocan, kahapon, 1.8 mm lamang, drizzle light rains lamang ang naranasan namin. Mga ilang bugso lamang ng pag-ulan. Pero ngayong araw, umabot sa 11.7 mm ang total rainfall namin. So, meron na kaagad kami na total rainfall sa unang pasok ng month of October na 11.7 mm. Kung titingnan natin ng October average sa amin sa Caloocan, pinakamataas na ang 171.1 mm ang total average October rainfall namin. So, mas mababa ito na average rainfall. So, meaning lamang ay nangangahulugan lamang na pagpasok po kasi ng amihan season, bumababa na po yung total rainfall sa amin sa Caloocan. So, meaning sa Metro Manila, bumababa na rin yung accumulated rainfall for the month of October. Typically talaga, mga August, September, ang pinaka-highest peak sa amin sa Metro Manila na kami inuulan. Ibig sabihin, unti-unti na naman na pagpasok ng amihan season at magiging dahan-dahan naman na magpapalit ang mataas na accumulated rainfall dyan na naman sa eastern sections ng ating bansa. So alam na po ng mga kababayan natin sa eastern part ng ating bansa na mas magiging maulan naman sa kanila. Parang taghabagat naman sa kanila sa bahagi ng silangan ng bansa. Mostly mararamdaman yan ng mga taga-bandang Bicol region, Eastern Visayas, at bandang eastern ng Mindanao. Mostly, mas uulanin naman sila dyan. Dito naman sa amin sa Kalura naman ang medyo mamamahinga naman. So, alam na po natin, yung climate 3 ay climate 4 naman ang makakaranas ng pag-ulan. So, sa ating outside humidity ay nasa total of 81% ang pinakamataas na aming outside humidity. At wala itong pinagbago since last hour. At nasa 1,008 hectopascals ang aming barometric pressure dito sa Caloocan. So meaning katamtaman at mga stormy po ang magiging lagay natin lalo na sa hapon. Ibig sabihin may mga lightning strikes o localized thunderstorms ang mas mararanasan natin sa Metro Manila o maaaring sa Karatig, Metro Manila ngayong maghapon. So at least ingat tayo dahil may mga possible pa rin tayong isolated rain showers. Magdala po tayo ng pananggalang sa ulan. Samantala, meron tayong space weather status, merong M7.6 na magpas po sa M5. M5 ang category ng X-ray event na nag-exceed ng M5. So kung titingnan natin dito sa ating solar X-ray charge event, naganap ito 7:37 AM at nag-maximum ito as M7.6 kaninang 7:59 AM. Ito po yan, makikita sa graph. Yan, umabot po siya ng halos R3. Muntik na. So, nasa R2 category siya. At nag-end time ito ng 8:23 AM na may M3.8. So, ibig sabihin, medyo nagkaroon ng sudden burst sa ating haring araw. Ito, sa coordinate, 1 o'clock na tumama sa Earth. So, medyo nagkaroon ng saglitang burst ng ating solar wind. Ayan, pumalo siyang bigla ng mabot sa, kung titingnan natin ng 2 hours. Ayan, nag-pulse ito ng mabot sa 522 kaninang 10:19 AM. So, medyo pumitik siya. Despite na walang masyadong malawakang sunspots ang na-detect. Nasa 115 ating daily sunspot number, kaya medyo naramdaman yung pulsing ng X-ray flux. Hindi naman masyado matinding impact sa ating magnetosphere, kaya hindi masyado na-distort ng bahagya. Pero asahan po ang mataas o bahagyang mataas na D-region absorption natin at manatiling mababa ang HF conditions between 40 to 80 meters naman sa umaga. Pero sa gabi naman, fair weather at ang ating derived TEC ay medyo apektado ang buong mid hanggang West Pacific Basin. Yan, lalagpas ng 75 to 80 TECU. Expected ang mga ilang radio telecommunication blackout possible. Pero kung titingnan natin dito, at least radio blackout, 50% chance lamang na may possible R1 to R2 minor to moderate. Malamang may slight down na R3 na events by September 2, 2022 po. So, mula ngayong araw hanggang bukas po,
may mga possible na R3 na radio blackout. At least may idea po tayo. Bagamat minor to moderate naman ito, so medyo hindi masyado magkakaroon ng malaking significant impact. R2, moderate lang ang inaasahan lang nakikitaan. So, area impact, primarily, subsolar point daw, dun sa kung saan tinatamaan ng sinag ng araw ang maapektuhan. May mga limited blackout, nabanggit nga po natin, 40 to 80 meters po ang maapektuhan, ang radio telecommunications, ng mga ilang minuto, mga 5 to 10 minutes po, according dito. Sa high tide and low tide status, maximum high tide po tayo ngayon. So, dyan sa may bandang extreme Northern Luzon, bawal pa rin po pumalaot. Manatiling mataas pa rin po ang pag-alon dyan. Dito lamang sa may bandang Southern Luzon muna, ang medyo safe pumalaot ngayong araw. Dahil bukod sa mataas ang gale warning, mataas din ang pag-alon na umaabot pa rin ng 4 meters. Lalo na dyan sa may bandang extreme Northern Luzon, so delikado pa rin po. Bagamat safe naman pumalaot sa may katimugang bahagi ng bansa, especially sa Visayas at Mindanao, ingat na lamang dahil medyo tumataas-taas po ang gale warning natin dyan. Dahil medyo may bugso pa rin ng hangin, lalo na sa mga baybayin at sa may bandang Pantalan area. So, ingat na lamang po sa mga pumapalaot ngayong maghapon. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kanina 5:45 AM, pinasang lulubog ito mamayang 5:45 PM din. So, equal, pantay po So, halos pantay ang oras nila. Lumalabas ngayong araw ang pantay ang moonrise and moonset. Meaning, new moon po tayo, 3% na lamang yung illuminated nito, so wala po tayong mai-comment muna sa lagay ng moonrise and moonset. Pero kung titingnan natin, medyo palubog pa lamang ito na nasa elevation of 80 degrees ang elevation ng buwan despite na new moon na ito. Sa ating local weather outlook para ngayong Martes hanggang Miyerkules, asahan natin magiging maulap pa rin natin maghapon at mga forecast na may mga localized thunderstorms daw. So, manatiling 100% chance daw na uulanin sa amin sa Caloocan o sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ganon din bukas ng Miyerkules. Mauulap din yan. So, base naman sa ating local weather advisory, since late na to, 3 AM ito, dito ito nag-peak, umabot sa super typhoon category na mataan ayon kay Pag-asa, nasa layong 195 km west of Itbayat, Batanes, na may maximum sustained na 185 km, sakto yan, and 230 km ang kanyang bugso. So, eksakto lamang na pumalo sa super typhoon category na. Kaya na aking sinabi, kahapon ay susundin din ni Pag-asa. Hinihintay na lamang nila yung 10-minute average nito na 8-hour period. So yan, hinabol na nga nila. Malamang kaninang madaling araw ito pumalo. At sa highest and lowest temperature expected, maglalaro sa 31 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected, 25 to 26 degrees Celsius. Sa mga nagtatanong, kailan ba aaraw? Well, makikita natin dito sa Metro Manila, mukhang buong weekdays ay medyo gloomy po tayo, maulap po at may mga occasional rain showers. So, wala tayong significant exact time kung kailan po tayo aaraw. Pero, dito sa may bandang katimugan ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, mostly dyan sila magiging mas maaraw. Hindi gaya dito sa atin sa Metro Manila, pataas na yan ng Northern and Extreme Northern Luzon. Mas malapit pa rin kasi tayo sa range ng outer band at outer cloud swirl nitong si Julian. Samantala, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin sa infrared rainbow animation image. And kakatawid lamang o exit lamang ng Philippine Area of Responsibility itong si Julian. Exact nito sa animation kaninang 7:40 AM. So, kung i-recall natin, ayan, 7:40 AM, saktong tumawid na yung pinakagitnang mata ni Bagyong Julian. Kaya nireport ko na ito kaninang umaga. Kung susundin natin yung 10-minute average ay plus 10 minute lamang. So, 7:50 naman dito sa atin kung susundin natin yung 10-minute average. Mga 1-minute average ay 7:40 AM po dito sa atin sa Pilipinas. Kasi ito, magbabase ito sa galaw ng actual na oras natin from UTC. So, maaaring late ito ng 10 minutes. So, 7:40 o 7:50 AM ay nakalabas na nga po ito ng Philippine Area of Responsibility. So, malinaw po yan mga folks. Ayan, kita naman sa animated imagery natin ang ginagamit. Siyempre ngayon, hindi pa nagbabanggit sa Pag-asa. Pero anytime ngayon, maga, ay magsasabi na rin yan na lumabas na rin ng Philippine Area of Responsibility.
Pagbabasa naman natin ng heavy rain potential, makikita natin ay heavy rain pa rin ang nararanasan ng mga taga-Extreme Nodo Luzon sa buong Cagayan pa rin, Batanes at Babuyan Islands, Ilocos Norte hanggang Ilocos Sur, maabot pa sa parting La Union, Benguet at dulo ng Pangasinan. Maabot pa rin yung malakas ang buhos ng ulan, so ingat pa rin sa mga kababayan natin dahil posible pa rin kayong abutan o tuloy-tuloy ang paglakas ng buhos ng ulan. Pero medyo nagde-diminish na po kasi yung water vapor, medyo natutuyuan na ng water vapor itong si Julian, kaya medyo nagdi-diminish na po yung water vapors niya. Well, kung titingnan natin sa satellite imagery mula sa water vapor surface, mapapansin natin ay nagdi-diminish na po yung malawakang water vapor sa kanya. Mapapansin ninyo yung cold front, bumababa na po, ayan. Ito, mas kitang-kita natin kung paano gumagalaw yung frontal system nito ng cold front. So mukhang nagpaparamdam na ang pagbaba ng northeasterly wind flow. Ayan, oh. Kitang-kita naman sa satellite imagery. Ito, malamig na hangin na yan, eh. Yan, yung medyo malamig na hangin na yan. Yung nakikitaan natin. Base dito. So, medyo bumababa na. Galing sa Siberian region. So, yung daloy ng hangin, kung titingnan ninyo, paganyan po ang daloy niyan, ha, mga folks. Yan. Yung northeasterly wind flow. Ito na yung nagpaparamdam na bumababa na po yung mga high pressure area, dala ng malamig na simoy ng hangin. At dahil nga po sa sumasalubong yung cold front, dito sa sumisipong itong si Julian, ilan sa malamig na hangin nito ay nahihigop niya. So natutuyuan ngayon siya ng water moisture. Dahan-dahan siyang natutuyuan. Kaya nababawasan yung accumulated water vapor niya. Ibig sabihin, bumababa rin yung accumulated rainfall kung sakali. Tuloy-tuloy pa rin nababuhos pa rin ang mga pag-ulan, ha? Pero hindi nasing dami ng mahigit sa 500 mm ang expected accumulated rainfall. Medyo nabawasan lamang siya. Siguro mga around 200 to 300 mm approximate rainfall total. So bahagya pong mababawasan yung heavy rain dito sa bahagi nga po ng dulo ng Pagudpod, Lawag, Ilocos Norte hanggang dyan sa may bandang Ilocos Sur. Kitang-kita naman eksakto sa ating satellite imagery na ginagamit using water vapor imagery. Pero dito sa may bandang silangan, makikita mo halos wala nang gaanong ulan na nakikita dito sa may bandang silangan ng bandang Palanan, Isabela, Pasiguran, Aurora, and the rest pababa ng Central Luzon hanggang bandang Southern Luzon na nga po. Dito na lamang madalas inuulan ang bahagi na ito ng bandang Apari, Cagayan, Claveria, yan, Pagudpod, malalakas pa rin mga ulan dyan. Pero sa tropical cyclone wind signal, at least number 2 na lamang ang nakataas dyan sa dulo na yan ng Ilocos Norte. The rest ay puro hanggang dito sa may bandang Kasiguran, Aurora. Kasabay na ang bahagi nito ng bandang Pangasinan ay nasa tropical cyclone wind signal number 1 na lamang. Kung titingnan nyo yung SWAT, yung range mula sa pinakasentro ni Julian ay hanggang dito na lamang talaga yung inaabot niya. Dahil napipiga na kasi siya ng high pressure system dito, meron kasing cold front dito, yan, cold front, sumasalubong dyan, yung cold front, at ito namang daloy ng medyo warmer na hangin na sumasalubong dito, medyo napipit-pit ngayon itong si Julian. So dahil medyo napipit-pit siya, mapapansin ninyo yung pagpipit din ng kanyang water vapor. Napipiga siya, kukompress. So yung kanyang inflow ngayon, although nag-i-increase dahil napipipi siya, nako-compress. Pero halos nagiging drier dahan-dahan ang kanyang water moisture sa loob ng kanyang sirkulasyon. Mapapansin ninyo yung ilang cold front na a-absorb ngayon ni Julian. Ayan, kitang-kita naman po mga folks. Napakalinaw sa ating satellite imagery. So wala na po tayong masyadong maipapaliwanag pa dahil kitang-kita naman yung nagiging galaw ng kaulapan. At yung malamig na kaulapan galing nga po dito sa hilaga ng China. Yan o, yung cold front na yan o. So makakaramdam na, yung Mayo front, medyo yung frontal system dito ng Mayo front, medyo bumababa na o. Yan o. So lumalamig na dito sa bandang North Korea. Sa mga susunod na araw, unti-unti bababa na ng bababayan hanggang sa umabot na ng Taiwan. Diyan pa lamang natin probably mga second week ng October to third week ng October. Yan, unti-unti nang mararamdaman yan ng mga taga Northern Luzon, yung lamig ng simoy ng hangin, which is binalita na nga natin yan since last month pa. So, nagtatanong, kailan ba ang amihan? Well, alam na po natin, expected mid-week
ikalawang linggo ng October po yan. Yan. Diyan. Ine-expect magtatapos ang onset ng habagat season to amihan season. So, kasalukuyan, under transition pa rin ng habagat to amihan season, mga poksa, sa mga gusto pa rin malaman kung kailan ang magiging taglamig. Pero sa bahagi nga po ng South Luzon and Visayas at Mindanao, kung titingnan natin sa satellite imagery, halos araw, katamtaman po, fairly weather po tayo dyan. May nagge-generate lamang na intertropical convergence zone dito sa may silangan nga po. Mula pa kahapon, nagkaroon nga po ng manipis na intertropical convergence zone line. So alam na po natin, kapag may ITCC dyan, asahan na naman na may mga cluster ng low pressure area dyan sa may area na yan ng ITCC. At which is nag-post na nga po tayo na meron tayong binabantayan na bagong convergence na naman dito sa may bandang Marshall Islands at Caroline Island. Papaliwanag natin yan mamaya. Sa kasalukuyan ay meron tayong intertropical convergence zone. Lumalapit na naman dito sa silangan ng Mindanao. So anytime within 24 hours, medyo magiging makulimlim na naman kayo dahan-dahan mula sa may Davao region hanggang eastern part ng Mindanao hanggang sa makakaranas na naman kayo ng mga medium, moderate, and heavy rain showers na pag-ulan. So medyo handa-handa po sa mga kababayan natin sa parte ng Mindanao. Kung gagamitin naman natin ang satellite imagery ng Himawari 8, courtesy of Pag-asa, makikita umuulan pa rin ng ilang moderate and some heavy rain showers. Ang bahagi ng Bigan, Candon, bababa ng San Fernando, La Union. The rest, moderate and some heavy rain showers na lang sa nalalabi ng hanggang bandang Tabuk, Sakada, Tugigaraw. At wala naman sa may bandang Central Luzon, mga ilang light to moderate na lamang mula Tarlac, pababa ng Cabanatuan at Angeles, Pampanga, hanggang Olongapo at Bataan. Pero mula sa may bundang Bulacan hanggang Metro Manila, katamtaman, medyo gloomy na lamang tayo. Mga ilan-ilan na lamang, mga tsansa, mga light rain showers. Ang iiral sa buong Metro Manila, pababa na yan ng Calabarzon. At unti-unti namang mas magiging maaraw ang buong South Luzon mula Bicol Region, Mimaropa, buong Visayas at entirely ng Northern Mindanao na po. Maliban na lamang di sa may bandang Davao Region, medyo overcast and gloomy na sila dyan, unti-unti. Dahil nga po sa lumalapit na naman na malawakang cluster ng intertropical convergence zone. Yan, inuulit-ulit ko po yan mga folks. Kasi may mga kababayan tayo, paulit-ulit din ang tanong eh. So medyo nagiging repetitive tayo ngayon para at least hindi na paulit-ulit ang mga tanong ang ating mga kababayan. So yun lang po. Generally, halos improved weather naman ang bahagi ng Central Luzon, pababa ng Metro Manila at most of moderate and fairly weather naman sa nalalabi ng bansa. So wala po tayong masyadong iisa-isahin dyan. Ang bahagi lamang ng bandang katimugang bahagi ng Davao Region, unti-unti kayo makakaranas na dyan ng mga moderate and heavy rain showers within 24 hours dahil nga po sa pamumuo ng malawakang cluster ng intertropical convergence zone. So maliwanag yun mga folks ha. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na tropical computer-generated tropical cyclone sector. Makikita po ang malawakan na ito na kaulapan pa rin ang sirkulasyon ni Super Typhoon na si X Julian, pansamantala. Bakit pansamantala? Papanimunan natin yan mamaya-maya. Samantala, sa as of 10:45 AM ay ang kanyang center air pressure na ngayon ni dating bagyong Julian, Super Typhoon Julian, nasa 927 hectopascals ito. Pasok na talaga ito. Pasok pa rin ito sa category 4, Super Typhoon. Maximum 1 minute average wind speed, 241 km per hour at bugso umaabot ng 301 km per hour. Yan ay pang-international po sa mga nagtatanong. Pero sa atin, na ginagamit natin na 10-minute average ni Japan Meteorological Agency at Pag-asa, meron po tayong detalye dyan. Ayan, 10-minute average wind speed na nasa 178 km per hour at bugso umaabot ng 221 km per hour. So balik siya sa typhoon category. Pero kaninang umaga, umabot po ng 185 km per hour yan. Kaninang bandang 7 o'clock AM. Mabot ng 185 km siya. Nag-category 5, super typhoon siya kanina. Pero dahil nag-skirting na siya at sumasalubong siya sa cold front, saglitan lang siyang naging category 5. Biglang baba uli siya sa category 4. So bumalik uli siya sa 178 km per hour, yung 10-minute average wind speed. So kung titingnan nyo kay Pag-asa, ay malamang na sa 178 pababa na rin yan. Pero kanina umabot din sa 185 km per hour, yung huling record nila kaninang 5 o'clock AM po yan. Bandang 3 AM to 5 o'clock AM. Hanggang nitong 7 o'clock to 8 o'clock, nag-category 5 din kay Pag-asa yan. Pero maya-maya, bababa yan ulit sa typhoon category.
Saglit lang siya, nag-super typhoon sa record ni Pag-asa. Panigurado yan, dahil saglitan lang din siya dito sa aking 10-minute average. So malinaw naman po na nag-super typhoon siya sa 10-minute average, panandalian lamang habang ito ay umexit ng ating Philippine Area of Responsibility. Kumikilos ito na napakabagal pa rin sa north-northeast sa bilis na 7 km an hour. Namataan ito kanina pala sa layo 259 kilometers west-northwest mula dito sa may bandang Basco, Batanes. Kaninang bandang alas 9, ito yan sinukat kanina. Yung layo niyan, 259 kilometer west-northwest ng Basco, Batanes, sa labas na yun ng Philippine Area of Responsibility. Kitang-kita niyo naman, yung pinaka-center ay ni Julian o ex-Julian. Dahil lumabas na po siya, ay tatawagin natin siya muna sa international name na Kraton. Pero bukas po ng hapon, papasok na naman yan ng Philippine Area of Responsibility habang papasok ito sa southwestern portion ng southwestern Taiwan. Bukas po yan, ng bandang hapon po, estimated ahead of time po yan. Okay, kung titingnan natin sa Tropical Cyclone Combination Track, ayan, makikita po, bandang hapon nga po to according dito, ayan sa data feed ng Joint Typhoon Weather Center. Mga bandang hapon po yan, papasok ng Philippine Area of Responsibility. Papasok ito sa may bandang Kaohsiung o Tainan, southwestern Taiwan. Kung pagbabasa naman natin ng Tropical Cyclone Track, converted sa oras natin sa Pilipinas, ayan, ay inaasahan po halos sa loob ng 24 to 30 hour period ay nasa labas ito ng Philippine Area of Responsibility habang kumikilos ito, pakurba ito ng north-northwest and then bigla itong kukurba pa east-northeast naman. By Wednesday, bukas po ito ng umaga, kukurba na ito pa north-northeast and then inaasahan nga po ito ng bandang hapon po o gabi. Nag-adjust na po yung oras niyo. So, dahil bumagal ko kasi yung kilos niya, bumabagal din po yung expected na pag-re-entry niya sa ating PAR. Pagdedepende yan sa movement speed ni Julian. So, babase po tayo sa movement speed niya. Kapag sumusobra po ang bagal ng kanyang galaw, humahaba naman yung duration time nito na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So, kapag nagbabago-bago po yung oras niyan, ibig sabihin po, nagbabago-bago rin kasi yung kilos niya. Bumabagal, minsan bumibilis. So, maliwanag yan. Ngayon, dito ay pinakita na mga Thursday na raw po ng madaling araw ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Again, depende pa rin yan. Baka kasi bumulis na naman ang kilos niya. Baka umabot na naman ng 9 to 15 kilometers an hour yung kilos niya. Baka aabot, i-clean na naman yan. Bukas na naman ng hapon yan, expected, papasok yan ng Philippine Area of Responsibility. Pero kung mananatiling mabagal sa 7 km per hour lamang, asahan na natin, kinabukasan na ng Huwebes, ng madaling araw o bago mag alas 8 ng umaga, expected papasok na uli o magre-re-entry ito sa may southwestern Taiwan. So malinaw yan sa ating mga kababayan dahil asahan magpapabago-bago kasi yung movement speed niya. At kita sa ating bloater na natili pa rin, kitang-kita pa rin ang mata nitong si ex-Julian o Kraton habang kinikilis ito pakanluran o pa-north-northwest movement. Habang lalapit ito sa may bandang peak dito, din kukurba yan pa ganyan. Halos ganyan, pa ganyan. So, tumatagal siyang namamasyal sa area na yan. Kaya patuloy pa rin na magiging masungit ang panahon sa malapit sa sentro niyan. At sa may bandang southwestern ng Taiwan, ramdam na po ang lupit, ang sungit nitong si dating Bagyong Julian. So, nanatiling category 4, super typhoon pa rin siya sa kanyang 1-minute average wind speed, pero balik sa typhoon category yung kanyang 10-minute average wind speed. So, malinaw yan mga folks. Well, kung pagbabasa naman natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring, makikita po natin mayroong significant nga. At itong binabantayan natin, mayroong ilang tropical wave dito sa may bandang southeast nga po ng Guam. Tingnan natin kung ito yung nireport natin o binabantayan na bagong convergence. Gaya nga ating sinapit sa report kahapon, malalaman natin yan between October 3 onward. So, October 5 po yung expected forecast nito na nakikitaan sa may bandang southeast ng Guam. Yan Pero, napakanipis pa nito, hindi pa masyado mataas yung probability of development.
And so far, wala na tayong nakikitaan na development ng habagat masyado sa bansa. Wala tayong masyadong habagat. So mukhang mapapaaga na matapos ang onset ng habagat season base dito. Halos wala. Kung sa mean sea level pressure, kung titingnan natin, so far insignificant pa naman yung nakikitaan dito sa bandang southeast ng Guam. So medyo hindi pa ganun ka-organize yung nakikitaan natin. Kung pagbabase naman natin yung convergence, tingnan natin kung aktibo pa rin. Yes, medyo sa may bandang Marshall Islands. Nasa at least 18 kilometers per hour. Pero napaka-shallow, napaka-nipis at buhaghag pa po yan. Kaya hindi pa natin masasabi na ito ay magiging invest. However, dahil meron siyang mahinang vorticity, nanatili natin yung binabantayan sa loob ng 48-hour period. Pag natapos ang 48-hour period at wala siyang further development, may kukonsider lamang natin yan na trap o embedded ng ITCC lamang. So at least meron tayong basihan at meron tayong kaunang pahayag ha mga folks. At so far, ang divergence, yung kontrahangin, kung titingnan po natin, yan, mataas din ang kontrahangin sa kanya, at least mga naglalaro sa 18 kilometers per hour din. Pero numinipis siya o humihina yung kanyang gradual ng divergence. So mukhang hindi siya magtutuloy na magiging tropical wave. So tingnan natin within 48 hours mga folks ha. Sa ngayon ay hindi pa natin yan maikukonclude. Pagbabasehan naman natin ang mga computer models. Kung titingnan naman natin kay GFS, medyo mayroong cluster din ng tropical wave dito starting October 5. Kay ECMWF naman kung titingnan natin wala pang significant na pinapakita si ECMWF. Most of intertropical convergence zone lamang. At mapapansin natin sa kanluran ng bansa, halos hindi na natin nakikitaan na mayroong habagat. Pero makikita natin tumataas na po o dumadami na po yung high pressure systems dito sa may bandang China. So meaning nagpaparamdam na po yung cold front, dumadami na po yung cold front, meaning yung northeasterlies wind flow medyo nagre-ready na siya. Si NAVGEM walang latest data, pero kung makikita natin yung aggressive ni NAVGEM sa ibang animation part, nagkaroon ito ng various forecast ng tropical wave sa may southeast ng Guam. Kailan ito? October 5 din. So, merong significant. Obserbahan natin yan within 48 hours bago natin masasabi kung magtutuloy yung tropical wave na yan sa may bandang Marshall Islands na ating ni-report kahapon sa ating Facebook page. Since pumasok na po ang unang araw ng October, yung assessment natin for monthly summary natin for temperatures and average temperature sa amin sa Caloocan, base sa reading ng aking weather station, makikita po ay ang aming September recording ay mas mababa na po ito kumpara noong August. So, pinaka-highest average temperature namin, 34 degrees Celsius. Yan. Pero umabot pa rin ng maximum, mas mababa na ito kumpara last year na nasa 35.3 degrees Celsius at ng mga nakaraang taon. So, mukhang ngayong taon ang nakapagtala ng may pinakamababang temperatura for the month of September. Base sa aking reading in the past 6 years. Ngayon lamang siya bahagyang bumaba, mabot sa lowest of pinakamataas na ang 34.4 degrees Celsius ang aming September highest temperature recorded. Pero pagdating sa average high temperature, yan, so makikita natin malaki po ang ibinaba ng temperatura namin sa Caloocan in the past 6 years. Pinakamataas pa rin ang 32.1 degrees ang higher average namin dito sa Caloocan. Yan. Pero actually is yung maximum nito na average o high average temperature is last year pa rin, 32.6 at saka nung 2021. Pero yung pinaka best average high temperature ay 32.1 degrees Celsius pa rin ang pinakamataas na computation. According dito sa aking data ha, so sa mean temperature, 28.3 degrees Celsius, ang pinaka-mean, highest. So mukhang maganda ang resulta ng aming temperatura sa amin sa Caloocan. Mas bumaba siya ngayong taon kumpara ng mga nakaraang 5 at 6 na taon.
mas bumaba siya. Pagdating naman sa ulan, medyo bumaba rin yung aming total average rainfall. Kung mapapansin ninyo dito, mas lumawak ang duration ng tag-ulan natin base na rin sa reading ng aking weather station ngayong taon from May hanggang September. Pero ang pinaka-highest peak lang talaga namin sa Caloocan base dito is July hanggang September bawat taon. Yan ang pinaka-highest peak. At kung titingnan niyo sa graph ni Pag-asa, yung yearly na tropical cyclone development, pataas talaga ang July hanggang September. Bawat taon na may maraming mga bagyo o dito mas dilubyo po ang lagay ng ating bansa, lalo na sa Metro Manila. So sa mga nagsasabi na sakto lang, laging accurate yung kanilang hula daw umano na kumakalat, hindi po. Dahil dito sa ating mga data, gaya na lamang ng barometric pressure, for yearly average, kung titingnan natin for the past 5 to 6 years, makikita po ang madalas na may peak of lowest atmospheric pressure. Kung titingnan natin yung maximum average atmospheric pressure, 1,009 hectopascals, mapapansin ninyo June, July to August po. Ang pinaka peak ng highest temperature, yung average niya, yan, mataas from April hanggang September. Pero pagdating sa bagyo naman ay mas mataas na rate ng binabagyo talaga by bandang August to September. July, August, and September pa rin. Kung mapapansin ninyo, ang pinaka-lowest recorded na atmospheric pressure from July hanggang September po. Ayan yung pinaka-minimum mo, ayan July, August, September. Ito yung dumaan si Bagyong Karina. At ito naman ngayon, itong si Bagyong Julian. O, di ba? Papapansin niyo from July to September po. So, hindi na kailangan hulaan kung may mabubuong super typhoon o anumang malakas na bagyo dahil nape-predict na yan. Since bawat taon o mga nakaraang taon, hindi na kailangan hulaan yan. Kasi kung titingnan niyo yung pattern natin dito, ay talagang bagyuhin talaga ang month ng July hanggang September bawat taon po. Kahit tingnan nyo yung Pag-asa, yan kay Pag-asa, ganyan din ang sasabihin sa inyo ni Pag-asa. Yes, matataas talaga ang tsansa na may mga nabubuong bagyo sa mga buwan na yan, July, August, at September. Mataas din ang bahagi ng October dahil meron kami recorded din na mataas na atmospheric, pinaka-lowest atmospheric pressure, 994. Yan, pinakamababa. Nagkaroon din kasi ng bagyo ng mga nakaraan na yan. So, ito case to case. Ito yung nagde-diminish na yung maraming bagyo. Pag July kasi to August to September, mas tumataas yan. Pinaka-highest peak ang August, September. And then pagdating ng October, nagde-diminish na yan. Pakunti na ng pakunti yung dami ng bagyo na pumapasok sa ating bansa. So, ganyan po yung graph niyan. Iga-graph mo yan, ganyan yan. Dito halos wala. Zero. Kahit tingnan niyo po yung kay Pag-asa, ganyan talaga ang lalabas na graph. Ang lowest na nagkakaroon ng mga bagyo, mabababa hanggang most of June. And then pagpasok po ng July niyan, tumataas na. Yan, medyo tumataas na dito. Hanggang September, highest peak yan, August and September. And then from October hanggang December na, nagde-diminish na o kumukunti na ang dami ng bagyo. So sa mga nagsasabi, ay tama na mayroong super typhoon na buo ngayon September. Well, talaga naman pong merong, mataas po ang chance talaga na may nabubuong mga bagyo. So, mali pa rin na yung ibang tao kasi, may umiiral na Dunning-Kruger effect Porket lumalabas lang na eksakto sa kanilang hula, sinasabi na nila na mas accurate yung kanilang prediction. Mali po yun. Dunning-Kruger effect lang yan. Kumbaga, hindi nila alam yung kanilang sinasabi. Pero kung titingnan ninyo sa pinaka-actual data, talaga naman pong mataas ang tsansa na may mga nabubuong malalakas na bagyo every July, August to September. Ayan. Sa October nga, mayroon pa nga habang nagdi-diminish yung dami ng bagyo. So, yun po ang ating factors niyan kung bakit. So, sa mga nagsasabi na tama yung hula na nagkaroon ng malakas na bagyo ngayong September, kahit hindi na natin hulaan yan. January pa lang, alam na ng mga meteorologists na mayroon talaga nabubuong malalakas na bagyo pagpasok po talaga yan ng habagat season o between July to October ng bawat taon po yan. So, hindi po talagang kailangan hinuhulaan po yan.
dumadami talaga ang mga bagyo sa mga buwan na yan. Kaya napaka-misleading pa rin na maniniwala tayo sa mga hula lamang. Kasi hindi gaya sa mga meteorologists at sa tulad na lamang sa inyong lingkod, meron po kung konkretong data kung bakit tumataas ang tsansa na may mga nabubuong malalakas na bagyo between July hanggang September pa. Yan. Kasi nga po, meron tayong data at meron tayong record at basehan kung bakit. Ayan o, dito lamang mas marami. Meron pa nga October 994 hectopascals, so lowest. Meaning, merong closer na bagyo na nadedetect sa aking aparato sa Caloocan. So malinaw lamang ang ebidensya, kaya hindi na po kailangan po sinuhulaan kung bakit o kung meron bang mabubuong malakas na bagyo. Eh talagang nangyayari yan taon-taon mga folks. Kahit itanong nyo yan sa mga vlogger na meteorologists, yan din sasabihin sa inyo na yes, hindi na kailangang hulaan dahil talagang taon-taon po, mga buwan ng July hanggang September, usually dumadami ang bagyo dyan at mas madalas o mas mataas ang tsansa na may mabubuong mga super typhoon dyan. Kung hindi man typhoon, super typhoon naman. So, hindi po talaga kailangan hulaan yan. Talagang nangyayari po yan. Yung tsansa nga lang, hindi natin determine. Kaya tayo gumagamit ng chaos theory o yung tinatawag na empirical forecast. Yun po ang paliwanag dyan. Samantala, sa unang araw ng October, para sa ulat lindol natin, so far, wala naman tayong nadedetect na medyo malakas-lakas na pagyanig after ng month of September. Pero kung titingnan natin sa data feed ni PBOX, makikita medyo meron na kaagad kauna-unahang magnitude 4 plus sa unang araw ng October 1 dito sa may southwest ng Amini, Antique. Ayan o, magnitude 4 po ito na may lalim ng 29 km depth. Kauna-unahang magnitude 4 plus ito ngayong unang araw ng October, mga folks. Naganap ito kaninang 1:53 AM ng madaling araw. So, yun po. Mukhang hindi pa yata nare-refresh yung buong month, kaya hindi natin mako-compute muna probably yung kanyang total earthquake. Pero meron na tayong na screenshot bago mag alas 12 o eksakto alas 12 kaninang madaling araw ay meron na tayong record na total earthquakes for the month of September. Ayan, kung niloload natin, ayan po yung huling record ko kagabi. Nasa total of 1,037 total earthquakes po tayo. So lumalabas, pinakamababa siya na total earthquakes sa nakaraang August and July. Pinakamababa ito na may total of 981 total earthquakes sa magnitude 2.0 pataas. Sakto, 50 sa magnitude 4.0 pataas. At 6 sa magnitude 5.0 pataas. So, despite na medyo marami yung magnitude 5 na itala, pero pinakakonti ang total earthquakes for the month of September 2024. At least meron tayong record. So, para sa gusto malaman kung gaano ba karami yung earthquake nung August, bago mag-September, kung bakit masabi natin pinakakonti. Well, tingnan natin sa total historical earthquakes. Ilo-load po natin para makita nyo. For the month of August 2024, yan, ilo-load po natin ang total earthquakes niya. Nasa 1,438 ang total earthquakes last August. And then July 2024, yung total earthquakes for the month of July 2024, nasa 1,115 total earthquakes. So lumalabas talaga, month of September, pinakakonting earthquake yan na naitala. Yan, pinakakonting earthquake. 1,037 total earthquakes lamang ang total na maximum earthquakes last month. So, pinakakonti siya in the past 2 months. So, malinaw yan mga folks ha. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa unang araw ng October, pero Martes na ng October 1, 2022.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa unang araw na October 1, 2024. Huwag po kalilimutan mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto niyo malaman na hindi natin naisama ngayong umaga sa ating report. Well, typical lamang na katamtaman at most of fair weather tayo sa Metro Manila pababa except lamang sa extreme northern Luzon dyan sa Kanluran na patuloy pa rin nakakaranas ng heavy rain showers. At visit naman sa ating website sa gusto malaman ang dynamic events at data mula sa data feed ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.